Nasa bansa po ngayon si U.S. Secretary of State Mike Pompeo at nakapulong niyang kanina si DFA Secretary Teddy Boy Locsin. Kabilang po sa mga napag-usapan nila ay ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa at commitment ng Amerika na palakasin pa ang ating defense capacity. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, sumentro nga ang pagpupulong ni Secretary Locsin at Secretary Pompeo sa Mutual Defense Treaty sa seguridad at sa isyu nga ng bilateral relations ng Pilipinas at Amerika. Pero bago niyan, Connie, ay pumirma muna sa guest book ng Department of Foreign Affairs itong si United States Secretary of State Mike Pompeo bago sila nagpulong ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. Matapos ito, Connie, humarap sina Pompeo at Locsin sa miyembro ng Philippine at International Media. Sinabi ni Locsin, Connie, na ilan sa mga tinalakay nila ni Pompeo ay tungkol nga sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Bagamat walang tinukoy na bansa, sinabi ni Secretary Pompeo na kapag dumating daw ang oras na atakihin ang anumang eroplano o sasakyang pandagat ng ating gobyerno, ito raw ay mag-uudyok sa Amerika para gawin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Matatanda ang kamakailan ay sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na baka panahon ng pag-aralan kung kailangan pa ba ang Mutual Defense Treaty o MDT ng Pilipinas at Amerika dahil hindi na raw ito napapanahon. Hindi na rin daw ganun kalinaw ang MDT kaya baka panahon na raw na tapusin na ito. Pero ayon kay Secretary Locsin, ang mahalaga sa ngayon ay ang commitment ng Amerika na palakasin pa ang ating defense capacity. Naniniwala raw si Locsin na sa oras na atakihin ng Pilipinas ay nariyan ang Amerika sa ating likod para sumuporta. Bukod sa Mutual Defense Treaty, tinalakay din nila Pompeo at Locsin ang suporta mula sa US para sa AFP Modernization Program at umaasa na tutulong din para labanan ng terorismo at illegal drug trade. Pinag-usapan din ang bilateral economic relations ng dalawang bansa, kabilang na ang posibleng pagkakaroon ng negosasyon para sa isang free trade agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Nagpasalamat din si Locsin sa pagbabalik ng Balanghiga Belt sa Pilipinas at sinabi rin ni Locsin na buo ang suporta ng Pilipinas sa Amerika para sa kapayapaan sa Korean Peninsula. Narito po ang mga pahayag nila Secretary Pompeo at Secretary Locsin kaugnay sa Mutual Defense Treaty. As the South China Sea is part of the Pacific, any armed attack on Philippine forces, aircraft, or public vessels in the South China Sea would trigger mutual defense obligations under Article 4 of our Mutual Defense Treaty. Some seek a review of the MDT. This requires further thought. In vagueness lies uncertainty, a deterrent. Specificity invites evasion and actions outside the MDT framework, but too much vagueness lends itself to doubt the firmness of commitments. For the time being, helping the Philippines build up our self-defense capacity should do it. At Connie, pabalik na nga ng Amerika ngayon si Secretary of State Pompeo. Pero bago niyan ay napag-usapan din nila ang posibleng pagpunta ni Presidente Duterte sa Amerika at ang mga detalye daw ng dates na ito ng posibleng pagpunta ay pag-uusapan pagkatapos nga ng ating midterm elections. At yan muna ang latest. Balik mo na sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano.